Okay po, sa akin pong pag-scroll po dito sa Facebook, may nakita po ako, napakaganda sa group na kung tawagin, Rightly Dividing the Word of Truth. Ito po ay post ni Jovelyn Begaso. No? Sister Jovelyn Begaso, kung sino ka man, napakaganda ng pinost mo. Tama, 3 days ago po ito because nakasakay po ako nung sa bus nang nakita ko po ito, no? At saka inaantok ko kaya sabi ko, inano ko muna. Babasahin ko later ako. Pero nilid ako ni Lord na i-share dito sa channel natin ito dahil napakaganda po nito. Babasahin ko din. Alam ko naman nakakaintindi po kayo ng wikang Ingles. Matatalino po tayong lahat pagdating sa Ingles. Dahil mga Pilipino po, mahuhusay po sa Ingles. No? Pero for the sake of, dahil nagpapaliwanag naman po tayo dito, mamaya po, ipapaliwanag ko sa sariling lengguwahe natin. Okay? For the, uh, for the meantime, babasahin ko po siya. Yung buong post. Okay? Many today boldly declare that the church will remain on the earth through the great tribulation and stand inside the day of the Lord. But Scripture gives a direct warning to those who desire that day. Meron palang direct warning doon sa, ibig sabihin, you are desiring na makasama ka doon sa Day of the Lord. Kasi yung Day of the Lord po, ito po yung tribulation, no? Yung mga nagdi-desire na makasama sa tribulation, meron pong banta ang aklat ng Amos. Amos, chapter 5, verse 18 sa KJV. Sabi dito, woe unto you that desire the day of the Lord. To what end is it for you? The day of the Lord is darkness and not light. Okay. Siyempre sa mga mananampalataya, ito po ay tawag dito. Ito po ay ayos lang. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, aalisin niya ang kanyang mga mananampalataya dito. Kasi ang day of the Lord po talaga, mawuwu kapag dinidesire mo makasama. Kasi ang makakasama lang po talaga dyan, yung mga unbelievers. No? The tribulation is for unbelievers. Dahil ito po, pinapakita po rito na patas ang Diyos. Kung nanampalataya ka sa Kanya, irarapture ka. Kung hindi ka naman nanampalataya, nireject mo ang gospel of grace, makakasama ka rito. Kaya kung believer ka, ikaw ay nagdi-desire na makasama dito, may problema ka. Okay? The Bible does not describe the day of the Lord as a time of victory for the unprotected. Oh. Siyempre, yung mga unsaved, yung mga unprotected, hindi po yan victory for them. This is something na talagang dapat nilang katakutan dahil dinidescribes mo, tingnan, it describes it as darkness, judgment, and wrath. Expectation alone does not change its nature. Oo nga naman. Amen? Ini-expect mo na makakasama ka, hindi naman matatapos ang nature nun. Masama pa rin ang nature nun dahil para sa mga unbelievers yun. Confidence alone does not turn darkness into light. Maski sabihin mo, magkaroon man ng tribulation, believer ako, nandito ako. Hindi po. Confidence alone does not turn darkness into light. Darkness pa rin po yun. Para pa rin sa unbeliever yun. Hindi po para sa atin yun. Maliwanag po ba? Yet God also makes this promise. Oh, ito po. Nasa New Testament po itong promise na ito. Basahin natin. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, hindi tayo inappoint ng Diyos para sa kanyang puot. Bagkus tayo ay tatanggap ng kaligtasan mula kay Hesukristo na ating Panginoon. Thank you, Jesus. Basahin niyo po yan, 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. Okay? Ito sabi niya rito, these two truths stand side by side in God's Word. If the day of the Lord is wrath, which is true, and believers are not appointed to wrath, tingnan niyo ha, though these two truths stand side by side in God's Word. Sabi niya rito, if the day of the Lord is wrath, kung ang day of the Lord ay poot, and believers are not appointed to wrath, at ang mga mananampalataya ay hindi naman inappoint sa puot ng Diyos, then this is not a light, casual issue. Ito na pong problema ngayon. What you believe about this day matters.
Readiness matters. Okay? Kung paano mo isipin, kung paano mo tanggapin yung mga talatang naririnig mo. Gano'n ka ka-ready marinig yan at gano'n ka ka-ready tanggapin ang truth na ang mga mananampalataya ay dadagitin na ng Panginoong Hesus. This is not about winning an argument. Kasi may ibang gagaling magsalita. Nasaan ang term na rapture? Tapos sumagot naman ako, ganyan. Ay hindi, kailangan mong ibigay yung word na rapture. Kita mo? Pag sa mga ganyang bagay, nakikipagdiskurso ka, wala pong mangyayari mga kaibigan ko. Ako na po nagsasabi sa inyo, masasayang lang laway ninyo. Napakahalaga po ng mga laway natin dahil ginagamit po ito to proclaim the gospel of grace. Kaya this is not about winning an argument, but this is about where a soul stands when judgment falls. Okay, so ang mga mananampalataya po, alam natin, no, hindi nahahatulan. At ang may kahatulan po yung mga nag-reject ng gospel of grace sapagkat napakalinaw po sa Biblia na ang tao ay naliligtas lamang sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Okay? Tingnan natin dito. O ano ba ang tanging tamang preparation? Okay, iba, prepare! Dito po sa Avenida, maghanda na kayo, prepare! May mga nangangaral dyan, may maakit din sa bus. Ha? This is the only true preparation. Ito lang ang preparation natin. If your confidence is in the finished work of Christ instead of yourself, this is the message that saves. Hindi naman pala eh. Kung nandun sa tinapos na gawa ng Panginoon ang iyong kumpiyansa at hindi dun sa gawa mo, kasama ka sa rapture. Handa ka na pala eh. Matagal na. The moment you put your trust and faith in Christ, alone. Therefore, yun na, ligtas ka na. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, King James Version po yung nandito nakalagay. Salvation is not found in timeliness. Salvation is found in Jesus Christ alone. He saves from sin, He saves from judgment, and importante, He saves us from wrath. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10:13. Malamang, kabisado na po natin yan. So, ito po ang gusto ko sabihin. The only thing that matters is putting your faith in the finished work of Jesus Christ. So, yung mga nagsasabi, mga post-trib, sasabihin nila, there is no pre-trib gathering. Well, ano yung binasa natin dito sa Bible? Umuulan ng talata rito ngayon. King James pa man din ang nakalagay dito, kaya maganda. King James Bible po, maganda po siya. Lalo na po kung talagang pag-aaral na may kalaliman ng nais natin, which is true. Dahil yan po ang pinakamalapit sa wikang Grego at pinakamalapit sa wikang Hebreo kung Old Testament ang titingnan mo. Pero tayo more on the Greek, Greek scripture reading natin original kasi bilang mga Kristiyano, more on doon tayo sa mga sulat ni Pablo. Amen. Sapagkat ito po ay sinulat niya para sa ating mga Kristiyano. Christian living for our daily lives, no? At yan, again, tignan natin. Ito gusto kong ulitin to Okay, ulitin natin yung 1 Thessalonians. May oras pa kasi 8:51 pa lang dito sa TikTok. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Hindi tayo in-appoint hindi tayo itinalaga para sa pagkapuot ng Diyos. Itinalaga tayo para maligtas kasama ng iba pang mananampalataya para pumasa ang Panginoong Hesukristo forever and ever. Do not expect wrath, do not expect doom and gloom, expect His embrace, expect the embrace of Jesus, His love, His grace towards you because you put your trust in Him alone and in His finished work on the cross. Ngayon, tanong ko lang isa lang, ka-good vibes ka na ba? Kung hindi ka pa ka-good vibes, ikaw po ay aking inaanyayahan na maging ka-good vibes na. Inyo pong pindutin ang, tumaba na naman, inyo pong pindutin ang subscribe button. Mabuti na yung tumaba sa pumayat. Di ba? Share the good news, share Jesus. Okay, yun lang po. And mga ka-good vibes, thank you.